bawat pagkukuro, lahat ay makaya. Pusang matangkilik, tungkuling mabanag, buksan ang aming palad, sarili maialay, tuluan mong ihahanap kami ng bagong malay. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Napakahalaga ang palatuntunan ng buhay na binigyang daan ng ating Panginoong Jesucristo upang ang lahat ay pagtibayin sa ngalan ng pananampalataya at tunay na pagsaksi sa kadakilaan ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito ay may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito ay nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo. Sa gawing timog ng altar, lumabas kami sa pintuan. Sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukot siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga,
pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kaniyang alaga. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihan, kapiling nating kanlungan. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aking susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling. Ano man ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig, patungo pa lamang ako roon, ay may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga. Kaya sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga, ngayon lablabag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang sabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng mga tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito si Jesus ay sinimulang usigi ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga.
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maganda ang pagkakalahad ni San Juan sa ating mabuting balita sa kasaysayan ng isang lalaking na may sakit at siya ay paralitiko at talagang ipinaliwanag dito ni San Juan ang halaga at kahulugan ng kanyang katatayuan at ang pagdating ng ating Panginoon at kay pala'y paglalarawan ng maraming tao doon sapagkat may bukal ng tubig doon at talagang iniintay nila na gumalaw ang tubig sa sabihin nila ay pinagagalaw ito ng anghel, kinakalawkaw ng anghel ang tubig, kaya naguunahan sila para lumuso sa tubig na ito at kung sino man ang nauna ay gagaling kaagad. Minsan ay napakahirap susugin ng mga bagay nito sa takdang mga isinasabi sa kasaysayan, pero habang binabasa ito at hanggang sa matapos ang pagbasa, nakauunawa tayo sa lahat ng bagay na isinasaad sa mga pahayag sa panulat ni San Juan. Una, ipinakikita rito ang sitwasyon ng ating buhay na mayroong natuning tayo nagpapahalaga sa buhay. At sa pagpapahalaga natin ng buhay, meron tayong gustong makamit sa buhay na ito. Kaya it is an observable fact in our lives, ang takbo ng buhay ay napakahalagang pinapahalaga natin upang kung ano man ang mitiin natin sa buhay na ito ang magbibigay sa atin ng kasiyahan. Tulad ditong lalaking itong paralitiko ay alam niya kung ano yung kanyang katatayuan, hindi siya makatayo at minauna ng nakatayo kapag nakita nilang ginakalawkaw na ang tubig. Pero sa kabila ng itong pagkaunawa sa takbo ng kanyang buhay, meron pa rin siyang ninanais na makamit sa buhay na ito. Kaya hintay na lamang kung ano yung darating na pagkakataon para matupad kung ano yung ibig na makamit ng tao. Hindi ba? Ganito mga bagay sapagkat lahat ay binibigyan natin ng kahalagaan at kahulugan sa buhay. Oo, tinatanggap ko ito ang takbo na aking buhay, pero hindi mawala meron kong ibig na makamit sa buhay ko. Kung ito man ay pangmadalian, pangmatagalan, pangmaikling panahon, panghabang panahon, meron akong layunin sa buhay na ito na gusto kong mitiin, palagian, at ito ang kalalagayan ko sa buhay. Ito ang aking mga minimiti. Napakaganda. Kaya heto ngayon, nung makilala ng taong ito na sa kanyang abang kalalagayan, na nagsalita sa kanya na hindi niya kakilala kung sino, pero para ito na yung pagkakataon ng kanyang minimiti ay makamit. Gusto niyang gumaling sa kanyang karamdaman. May taong pumansin sa kanya at upang sabihin ng imbis ay siya tulungan, sasabihin, tulungan mo ako kapag kumalawkaw na ang tubig dyan at ako ay tulungan makalusong at nang sa gayon ako ay gumaling na. Pinangunahan siya ng ating Panginoon sa Jesucristo sa ganitong kalalagayan. Kaya sinabi na ating Jesucristo, tanda, tumayo ka, dalhin mo ang higaan mo at maglakad ka na. Di ba? Kaya ibig sabihin, sumunod naman itong lalaking ito. Dinala ang kanyang higaan at siya'y lumakad na. Tuwan-tuwa naman itong lalaking ito sapagkat mahabang panahon na siya ay paralitiko, heto ngayon, sinunod niya ang tagubili ng pahayag ng ating Panginoon Kristo, dala-dala niya ang kanyang higaan at siya ngayon ay nakapaglakad. Ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin lamang may mga taong tumutugon sa ating mga sa ating gustong makamit sa buhay na ito, na nakakakita ko ano yung kalalagayan natin sa buhay. Nakita na ating Panginoon Kristo, kalalagayan, hindi siya makalakad, sasabi at narinig niya yung paliwanag ng taong ito, bago pa mong kumalawkaw ang tubig at ako'y makalusong, marami nang nauuna sa akin na parang ibig sabihin niya, tulungan mo nga ako kapag nakalawkaw na ang tubig na yan, ay ako naman ang lulusong para sa gayon ako na'y gumaling. Aba, pinangunahan siya ng ating Panginoon Kristo.
tumindig ka. Dali mo ang higaan. Lumakad ka. Ang kanyang minimiti na karoon ng katuparan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ganito yon. May mga bagay na hindi natin na makakamit, na binibigay ng mundong ibabaw dito, na minsan nakakaligtaan natin, sa Diyos pala makakamit natin, na ibig nating makamit sa buhay na ito. Kung hindi ito makamit sa kung ano man ang binibigay ng makasanglibutan, na madalas baga itong makasanglibutang ibinibigay, lalo tayong mapapahamak at napapariwara sa buhay natin, nalilimutan natin na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng magandang kaayusan ng buhay at kung ano yung ibig nating makamit, ipagkakaloob ito ng Diyos. Kitang-kita sa ating mabuting balita, ibinigay ni Kristo ang kagalingan sa taong itong minimiti niya, na alam niya kung ano yung kanyang kalalagayan sa buhay. Kaya lamang ang ibinibigay ng mundo, ng sanglibutang ito, hindi siya gumaling. Pero kagalingan pala ay nasa sa panig ng Diyos. Makinig ka sa Diyos. Nakinig yung taong ito, hindi man siya nagreklamo sapagkat ang kanyang nalayunin doon sa lugar na yon ay makalusong kaagad sa tubig. Pero hindi siya makakilos ng mabilis. Minauna na sa kanya upang kung sino man ang nauna kapag nagalaw na ang tubig na ito, siya ay gumagaling. Kaya napakatagal na ang taong ito ay nag-aantay. At heto ngayon ang pinamulat na katotohanan sa kanyang pangangailangan. Tutugon ng Diyos na hindi maipagkakaloob ng mundong ibabaw. Pagkatapos ng eksenang ito, ang lalaking kakilala ng mga taong nakatingin sa kanya, di ba sa dating paralitiko ito, bakit naglalakad, di ba? At daladala niya kanya higaan, bawal yon sa araw ng pamamahinga. Mas dali mo lamang kasi ito'y usang uri ng trabaho, usang uri ng gawain. Isinita ng mga kinauukulan, baka yun yung mga pariseyo pa nagsamita, "Hoy, hindi mo dapat dali niya itong higaan mo, bawal yan sa araw ng pamamahinga, the Sabbath day, araw ng Sabado, hindi pwedeng dalhin mo yan sapagkat yan ay labag sa kautusan ni Moises." Pero sinabi niya, "It is the work of God." Ang nagpagaling sa akin, yung taong iyon sabi niya, tumindig ako, dadaling ko ang aking higaan, ako'y lumakad, eto daladala ko at nakita ninyo ako. Merong isang taong nagpagaling sa akin sapagkat hindi na ako nagdalawang isipan pa sino tong taong nito. Hindi na ako nagtanong, sino ka? Basta't ako'y pinagaling. At nung araw na nasa templo, di ba? Take note, nasa templo, nasa bahay dalanginan, nakita siya ni Jesus. Sapat naroon din itong taong, itong paralitikong taong ito naglalakad, naroon siya sa templo. Ibig sabihin, merong lugar upang lalong tignan, makita kung ano ang ating mga abang kalalagayan at tunay na tumutugon ang Diyos sa lahat nating mga pangailangan. At doon niya nakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ibinalita ng taong dating paralitiko ito, si Jesus ang nagpagaling sa akin. Iiba naman ang pagtanggap ng mga tao. Lalo silang nainis sa ganitong mga bagay upang sabihin talaga si Kristo. Bali-balita namin. Lumalabag siya sa kautusan ni Moises. Araw ng pamamahinga, ba't siya nagpagaling na may karamdaman? Hindi nila nakita ang kabutihang ibinibigay ng Diyos, kundi ang mga paratang na minsan ba at madalas nakapipinsala na ating pagkilala. Nagpinsala ang pagkilala natin sa Diyos na marami tayong sinasabing sinasabi na talagang meron itong pagmasalitang hindi maganda sa Diyos at hindi nakahalina sa pandinig tungkol sa Diyos. Pero pinakita sa ating mabuting balita, kahali-halina
ang pagpapalang binigay ng Diyos, ang Diyos ay butihin sa lahat, gumagawa siya lang lahat ng kabubuti ng tao at hindi yung ikasasama ng tao. Pero sa pananaw na ayaw ng walang pananampalataya, hindi nananampalataya, iba na yung sinasabi nila, madalas laban sa Diyos, madalas panunuri sa Diyos, at madalas kapinsalaan ng Diyos ang kanilang mga sinasabi. Tanong, ano ang inyong pagpapahayag tungkol sa Diyos? Ano ang pagkilala mo sa Diyos sa gitna ng iyong maigting na pangailangan na hindi na ibigay ng lipunang ito pero hindi mo na kayanang dumulog sa Diyos, sa kabutihan ng pagpapala, kay palay sa mabuting balita, kagalingan pala. Ang kagalingan ay kay Jesus bilang Diyos na totoo, taon man totoo. Oo nga, may kagalingan sa lahat ng mga tao na una, pero hindi para sa lahat. Yung nilulusungan ng tubig na ito ay ito, may sa Bethesda natin na may mga tubig at ganito ang mga nangyari. Pero sa akin, si Kristo ang nagpagaling. At marami akong masasabing kabutihan ng taong ito ang lahat ng pagpapala na nanggagaling sa Diyos. Sana ganito ang maging pananaw natin sa buhay na talagang kung ano man ang hindi maibigay ng lipunang ito, meron Diyos na naghihintay, meron Diyos na talagang nagpapahayag, pumunta kayo sa akin, dumulog kayo sa akin, at kayo'y aking pagiginawain. Ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina tayo dudulog sa Diyos upang natin makita ang nilalandas ng mapagpala niyang pag-aaruga. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api, at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga nauna na sa atin sa paglisan, sa buhay na ito, naway magkaisa ng Diyos sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Ngayon natin itataas ang lahat ng ating mga kahilingan sa Diyos, pagpapalaman din itong ating mga hinihintay upang pagkalinga ay mag-uumapaw para sa ating kapakanan, na upang ang lahat ng bagay masadlak sa buhay pananampalataya, may mga bagay na hindi maipagkakalob ng makasanglibutan, upang ang Diyos ay naghahandog sa atin ng lahat ng kanyang mga pagpapala, manampalataya ka. Kaya ang lahat ng ito'y pinapahayag namin sa larangan ng aming pananampalataya at sa masugid naming pagpapahalaga sa misyon ng Kristong Panginoon namin. At itong aming pagpagdulog ay pinapahayag namin sa pamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Handog namin sa Purihin ka, Panginoon Diyos iyo, namin. ang tinapay at alak na ito.
Tulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasalungan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giling mong anak, ang pagkamauwain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay,
iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ni anak, kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Onesto, na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose, na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Puspos ng biyaya ang Diyos sa pagdulog natin sa lahat ng Kanyang pagtulong, pagdamay, pagkaling at patnubay, lalong-lalo na sa kagalingan. Ating ngayong awitin ang panalangin tinuro sa atin na ating Jesucristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko
sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ordero ng Diyos, narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng isang libutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Jose. O maluwalhating Patriarkang San Jose, na may kapangyarihang gawing posible ang imposible. Tulungan mo ako sa sandaling ito ng pangamba. Huwag ko nawang masabi na nabigo ako sa aking pagtawag sa iyo. At yayamang kaya mong gawin lahat, kasama si Jesus at Maria. Ipakita mo sa akin na ang iyong kabutihan ay singlaki ng iyong kapangyarihan. Amen. San Jose, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa munang patalastang pagtatanghal sa kabarbanalang sakramento at sa ating pong pagtatanod sa ating diyong kalakipang mga panalangin at sa bandang huli ito po ang magbibindisyon sa atin bilang paghayo o pagwawakas nitong ating pagdiriwang ng banal na misa. Salamat po.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang umbatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Estet fides supplementa
Panem de cielo, prestatis Dieis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa Purihin altar. ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose at ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.